Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata nang ako ay magising at ang maamong mukha ni Marco ang aking nasilayan. Hanggang ngayon ay hindi pa din ako makapaniwala sa mga nangyari. Masaya ako at tanggap ako ni Marco na kahit wala ang aking pamilya ay may tao pa din naman palang handang tumanggap at magmahal sa akin. Marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi na nagpagising naman kay Marco. "Good morning, babe." Bati agad ni Marco sabay halik sa aking mga labi. Good morning din, babe." Ganting sagot ko naman habang umiiwas sa kanyang halik. "Hindi ka pa nagtututbrush eh." Pang-aasar ko sa kanya. Ganun ah?" At agad na umibabaw si Marco at sa kanya ako kiniliti sa aking tagiliran. "Tama na, babe. Gusto na ako." Wika ko kay Marco. Agad naman akong binitawan ni Marco at hinihingal na nahiga sa aking tabi. "Anong plano mo ngayong araw, babe?" Tanong sa akin ni Marco. "Plano ko sanang magsimba, babe. Gusto kong magpasalamat dahil binigay ka niya sa akin." Wika ko kay Marco. Sige babe, magsimba tayo. Pagtapos natin mag-almusal." Pagsang-ayon sa akin ni Marco. "Aba, ay bangon na nang makapaghanda na tayo." Sagot ko naman. Matapos makapag-almusal ay agad naman kaming naghanda para magsimba. Papasok na sana ako sa banyo nang magulat ako dahil nakasunod sa akin si Marco. "Oh, bakit nakasunod ka? Maliligo na ako." Wika ko. "Sasabay sana ako maligo sa'yo, babe." Sagot naman ni Marco na may ngiti pa sa kanyang mga labi. "Ay nako, hindi pwede. Doon ka na lang sa unit mo maligo." Pagtanggi ko naman. "Babe naman eh. Sige na." Pamimilit pa niya. "Babe, wag makulit. Sige na. Doon ka na sa unit mo maligo. Sa ibang araw ka na lang sumabay sa akin. Mahuhuli na tayo sa misa oh." Pamimilit ko kay Marco. "Sige na nga." Nakasimangot niyang sagot. Pero bago pa umalis si Marco ay binigyan ko muna ito ng isang mabilis na halik na agad namang nagpabalik ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Matapos makapagbihis ay bumaba na ako sa unit ni Mama Tess. Tinext ko na lamang si Marco na dito ko na lamang siya hihintayin kila Mama Tess. "Oh, Genesis. Ano bang nangyari sa'yo, bata ka? Hindi ka nagpapakita. Hinahanap ka tuloy ni Marco. Saan ka ba nagsusuot na bata ka?" Bungad agad sa akin ni Mama Tess. Mahaba pong kwento, Mama Tess. Pero okay lang po ako." Sagot ko naman. "Ay mabuti naman kung ganun." Wika ni Mama Tess. Maya-maya pa ay dumating na din si Marco. "Kanina ka pa, babe?" Tanong sa akin ni Marco na agad namang nagpamula sa aking mga pisngi dahil tinawag niya akong babe sa harapan ni Mama Tess. "Teka, tama ba ang narinig ko? Babe daw?" Panunukso ni Mama Tess na nangingiti. "Tama ho ang rinig niyo, Aling Tess." Pagsang-ayon naman ni Marco. "Ikaw, Jen ha? Ilang araw lang kita hindi napagkikita, naging babe ka na agad nitong si Marco." Wika pa ni Mama Tess. "Naku, hindi naman ho, Mama Tess. Siya at aalis na po kami at baka mahuli po kami sa misa." Pamamaalam ko kay Mama Tess. "O siya, mga babes. Mag-iingat kayo." Habol na panunokso ni Mama Tess.
Napagdesisyonan na lang naming maglakad ni Marco. Total ay malapit lang din naman ang simbahan. Kaya nang habang naglalakad ay, "Babe, matatanggap kaya tayo ng mami at daddy mo? Ano kaya ang magiging reaksyon nila?" Mahaba at pag-aalala kong tanong kay Marco. "Huwag kang mag-alala, babe. Alam nila mami at daddy ang tungkol sa'yo noon pa at suportado naman nila ako. Kaya nga pinayagan din nila akong makabalik dito dahil alam nilang babalikan kita." Mahabang paliwanag naman ni Marco. Ganun ba? Paano pag nalaman nila ang tungkol sa sakit ko?" Dagdag na tanong ko. "Babe, bakit ba masyado mong inaalala ang sakit mo? Alam din nila mami ang tungkol dyan at napaliwanagan naman sila ni Ninong." Mahabang sagot ni Marco. "Ang totoo nga niyan ay gustong gusto ka na din nilang makilala." Dagdag pa ni Marco. "Hindi ba nakakahiya, babe?" Sagot ko naman. "Ay nako, tumigil ka na nga dyan. Ayan ka na naman eh. Bilisan mo na lang at nagsisimula na ata ang misa." Sakto naman ang dating namin ni Marco sa simbahan. Saktong papasimula pa lang ang misa. At habang nagmimisa ay napapalingon ako kay Marco at napapangiti na lamang. Matapos ang misa ay lumapit agad kami kay Father. "Maano po, Father?" Bati ko. "Oh, Genesis, ikaw pala. Kaawaan ka ng Diyos." Bati din naman sa akin ni Father. Marco, kamusta na nga pala ang daddy mo?" Tanong naman ni Father kay Marco. Kababata pala ni Father ang mga magulang ni Marco kaya naman kilala ni Father ang pamilya ni Marco. Okay naman po si daddy." Sagot naman ni Marco. "Abay, sabihan mo naman na dumalaw dito at matagal-tagal na din kaming hindi nagkikita ng daddy mo." Wika ni Father. Sige po, sabihin ko po kay daddy." Sagot naman ni Marco. Father, gusto ko lang din ho kayong makausap. Tatanggapin ko na sana ang alok nyo na sumali ako sa choir." Wika ko kay Father. "Aba, mabuti naman at tinanggap mo na ang paanyaya ko sa'yo." Sagot naman ni Father. "Opo, Father. Sabihin na lang po ninyo ako kung kailan po ang practice para maka-attend ako." Wika ko. "Abay, sige iho. Pasasabihan na lamang kita ha. Siya ako'y aalis na at maghahanda pa ako sa misa para sa binyagan mamaya. Mauna na ako sa inyo, mga anak." Pamamaalam ni Father. Matapos nga ng usapan namin ni Father ay naglakad na kami ni Marco pauwing bahay. Napakaganda ng araw na ito. Masaya kami naglalakad ni Marco. Habang si Marco naman ay nagkukwento ng kanyang kabataan sa lugar na ito. Tunay na napakaganda ng lugar na ito at hindi ako nagkamali ng desisyon na dito mamalagi. Maya-maya pa ay may narinig akong tumatawag sa aking pangalan. "Genesis," tawag nito. At ang aking lingunin ay si Erica pala. "Oh, Erica, ikaw pala." Bati ko kay Erica. "Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo eh." Hingal na paliwanag ni Erica. "Hi, Erica." Bati naman ni Marco. "Hello, Marco." Bati din naman nito kay Marco. Teka, anong ibig sabihin yan?" Sabay turo ni Erica sa magkahawak naming mga kamay ni Marco. "Kami na," wika ni Marco. Pinamulahan naman ako ng muka sa sinabi ni Marco. "Aba, sabi sa iyo Jen eh, 'di ba?" Wika pa ni Erica. Oo na.
ang tanging nasambit ko. O siya, dahil dyan, sa inyo ako manananghalian. Kailangan nating i-celebrate yan, wika ulit ni Erica. Oo ba? Ayun lang pala eh. Tara na nang makapaghanda ng pananghalian. Aya ko naman kay Erica. Pagkarating namin ay may napansin akong isang pamilyar na tao na kausap ni Mama Tess.